Ano po, sir? Ikaw ba ang may-ari ng motorsiklo? Opo, sir. Alam mo ba na labag sa batas magmaneho ng walang lisensya? Opo. O, di ikaw ang may kasalanan, di ba? Ano, sir? Next time, huwag kang nagpapahiram ng motorsiklo sa walang lisensya, ha? Opo. O, sino Yes, sir. kakahuli doon sa pinahiram mo ng motorsiklo? Ikitan, hindi. Iyari lang pong, nakalagay po yung impound vehicle slip lang po. Nandiyan ka na ba sa TDRO? Opo. O, sabi mo, kausapin ko kung sino man ang pwedeng makausap dyan. Opo, sir. I-loud speaker mo. Naka-loudspeaker na. Opo. Kapatid, si Colonel Busita ito. Huwag niyong gayahin yung masamang asal ng iba. Public service tayo. May problema yan. Dumulog sa akin, kaya kailangan kausapin ninyo ko. Kung hindi ninyo ko kakausapin, yan ay patunay na hindi ninyo naiintindihan yung tamang serbisyo publiko. Sir, ano daw pong ticket, ano sa loob para may makausap daw po kayong mga officer. Eh, paano nga kung ayaw naman niyang makipag-usap kung sino yung kaharap mo? Hindi naman po ako officer. Kaya hindi naman po ako makakapag-decide. Hindi kailangan ikaw mag-decide. Ang kailangan ko may makausap sa inyo. Pambira kayo. Magtatrabaho kayo. Tapos hindi kayo marunong makipag-usap. Pabigat kayo sa kapwa. Itanong mo kung sino yung hepe nila. Kakausapin ko. Wait lang po, sir. Hello po. Madam, good afternoon. Colonel Busita. Okay po, good afternoon, sir. Public service tayo. Walang personal issue. Apo. Yung motorsiklo ng ating kababayan, kinumpis ka ng isa sa inyong mga kawani. Apo. At ang sabi, walang lisensya yung nagmaneho. Mali talaga. Dapat hinuli talaga yon. Tama. Ang tanong, wala namang in-issue na ticket. Opo, dahil po impounded, wala naman pong lisensya. So, saka pa po sa pwedeng tikitan kapag po may na-issue na pong lisensya. Ang in-issue lang po ay impounding slip. Dapat kasabay ng impounding receipt, nagbigay ang tao ninyo ng ticket para doon naka-indicate kung ano ang violation para yung ticket na yon, yun ang basihan para magbabayad siya kung saan dapat siya magbayad. Dahil hindi po kami, sir, nag-i-issue ng ticket hanggat wala po kaming lisensyang ipinapakita sa amin. Ay ganito, mawalang galang kabayan, Opo. Siguro makakabuti mag-seminar kayo kasi mali ang inyong procedure. Ngayon, nandyan na yung may-ari ng motorsiklo. Opo. May lisensya siya. O ano pang hinihintay ninyo na dapat mangyari? Kasi po ganito po, sir, yun po kasing aming impounding area sa ngayon ay nakakordon po dahil kahapon po kagabi may nangyari pong kaya wala po sa ngayong pwedeng makapasok po doon. Ang lisensya po ay student permit pa lang. Actually, hindi po ito, sir, lisensya. I know, ang student permit, hindi lisensya. Tanong ko, anong dala nitong may-ari ng motorsiklo? Lisensya, student permit? Hindi po, sir, yung may-ari ng motorsiklo ang hinihingan ng lisensya. Yun po mismong nahuling nagmamaneho. Yun po mismong nagmamaneho. Oo. Kung mag-seminar naman kayo, makakaperwisyo kayo. O sige, pagpalagay, tama kayo. Halimbawa, nang hiram ako ng motorsiklo, wala akong lisensya. Okay? Opo. Halimbawa, 16 years old ako. Okay. Opo. Nahuli ako ng inyong kawani. Tama, impound yung motorsiklo dahil ako walang lisensya. Yes, sir. Ngayon, ang dinidemand pala ninyo, kailangan pagbalik ko may lisensya na ako dahil ako yung huli. Tama? Opo. Yes, sir. Tama Eh po hindi, yun. hindi ako qualified magkalisensya. Ibig sabihin dahil dyan, i-impound nyo ng 2 years yung aking motorsiklo. Yung bang gusto ninyong mangyari? Napakadami po ng ganun pong kaso po dito. Dahil unang-una, hindi po dapat magmaneho ng walang lisensya. Mali naman kayo, mag-aral naman kayo. May abogado ba kayo? Anong gagawin nyo kung walang lisensya yung nahuli? Kaya nga may pinatutupad. Ibig sabihin, in-impound ninyo, tama yon. Ngayon,
Nandyan ang may-ari, yung kaukulang multa, babayaran niya para makuha niya yung motorsiklo. Hindi niyo pwedeng i-require na kailangan may lisensya muna yung nahuli. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Ngayon, kung sa tingin mo tama ang ginagawa mo, tayuan mo. Bukas po ba kayo ngayon the whole week? Yes, sir. Ibig sabihin marami na kayong ginanyan? Nasa ordinance. Yo, sir. Hello, si Madam, naputol eh. Nasa loob lang po, sir. Pumasok lang po. Ulit lang po. Humingi ka ng kopya ng ordinansa na sinasabi nung kausap kong babae kanina. Sir, yun daw pong hinihingi ni sir, ano? Wait lang po, sir. May tao po kasi yun. Sige. May nakausap ka ba? Yung pong tailor po dito, ano, bantay. Sir, sa ano daw po nahingi ng ganyan eh? Saan? Saan nga po? Saan nga po? Sanggunian po. Sanggunian daw po. Punta kayo sa Sanggunian. Panlalawigan sa City Hall. Punta kayo doon. Tapos pag nandun na kayo, tumawag ka sa akin, ha? Apo. A few moments later. Sir, hello po. Hello. Nakahingi ka ng ordinansa. Eh, ipinakita lang po sa amin eh. Pinapicturean lang po. Umuwi na muna kayo. Magta ka na lang doon sa administrator, kakausapin ko. Administrator daw. Oo. Naka-loudspeaker ba? Apo, sir. Sir, good morning po. Ma'am, good morning. Kasi Hello, sir, wala ma'am. po si Atty. Ma'am, okay lang kung wala siya. Okay po. Nasa meeting po Ma'am. kasi. Yes, ma'am. Ma'am, explain ko lang yung problema. Sige po. Ano po problem natin? Ma'am, ganito yon. Yang inyong kaharap, may motorsiklo. Okay Okay? po. Pinahiram sa tao na walang lisensya. May paglabag talaga yung nagmaneho kasi walang lisensya. Okay po. Apo. Ngayon pa, ang payo ko sa kanila dahil may paglabag, tama lang yung pagkahuli. Accepted ng party na nagkamali. Apo. Dapat panagutan. Okay Ma'am, po. etong problema, nakausap ko yung staff ng TDRO. Okay po. At nakonfirma ko, totoo ang sabi nitong may-ari ng motorsiklo. Eto ma'am, ang sabi nitong ng staff ng TDRO Okay po. na na-confirm ko. Mhm. Ayaw nilang ipatubos ang itong kanilang paglabag, itong motorsiklo dahil kailangan daw, yun daw na huli, kailangan magkaroon muna ng lisensya. Opo. Kapag Okay po. ni-require yun, dadaan muna sa student permit, then dadaan ng non-proof. Tinatayuan niya na yun daw ang nasa policy. At sabi ko nga, kung may ordinansa, sabi nila may ordinansa, nagpakuha ko ng kopya at baka naman nga may ordinansa na ganon, wala naman. Ang punto ma'am dito, kaya pinadulog ko sa Office of the City Administrator is Okay po. Okay po. para masabihan sila, hindi tama ang ginagawa nilang pagpapatupad at ito ay nakakaabuso, ito ay nakakaperwisyo sa maliliit nating mga kababayan. Colonel, so Yes, until ma'am. this moment po, ang sasakyan is nasa sa impounding area pa po ng City Government of Batangas. Yes, ma'am. At ang gusto pala nila talaga, kailangan daw yung nahuli magkaroon muna ng lisensya. And according to the staff of the chief, Okay po. PDRO, yun talaga ang ipinatutupad nila with Opo. wala po tayong makikitang batas, wala tayong makikitang ordinansa na tama ang kanilang ginagawa. Colonel, Opo. tanong ko lang po, if it is okay, if you don't mind po na itanong ko sa inyo, yung po bang nahuli ay minor? Hindi, ma'am. Hindi po ba siya willing na kumuha din po talaga ng license? Halimbawa, ma'am, ako ang may-ari ng motorsiklo. Pinahiram kita. Wala kang lisensya. Nahuli ka ng City Government of Batangas.
Opo. Ako bilang may-ari, may pananagutan ako sa batas. Okay. Ngayon, yung pananagutan ko sa batas, isa-settle ko. Ang isang way dyan is yung multa. Pero ma'am, halimbawa pinahiram kita at wala kang lisensya, walang batas, walang ordinansa na nagsasabi na, ma'am, kailangan daw magka-lisensya ka muna bago mailabas ang motorsiklo. Ma'am, kung tayo ay may gagawin na hindi naaayon sa batas, kung tayo ay may gagawin na hindi naaayon sa ordinansa, ito po ay mga abuso. Kung may ordinansa o kaya may batas, re-respetuhin ko yan. Opo. Yes ma'am, kaya ako ma'am, pinadulog ko dyan yung rider, kahawa-hawa naman dahil sa maling sistema at pagpapatupad na peperwisyo ang maliliit nating kababayan. Dito na lang po, Sir po si City Administrator ay nasa meeting po ngayon. Most probably mamaya po siya available. Would it be okay po na i-relay ko sa kanya yung concern nyo? Tapos I'll get back to you kasi wala din po ako, staff din lang po ako dito sa City Admin. So i-relay ko po ito kay City Administrator. Salamat na oras na ibinigay ninyo, ano po? Okay po, sige po, Colonel. Keep safe po. Salamat po. 2 hours later. Hello, Colonel. Attorney, magandang hapon po. Kaya po ako ay naobliga na yung rider ay papuntahin sa inyong tanggapan. Ganito po kasi ang nangyari. Yung pong ating kababayan, nagpahiram ng motorsiklo sa walang lisensya. Okay, nahuli. Nakapulong ko na ho Ay ano po, kaya po pinabalik ko sa inyo at gusto ko kayong makausap. May problema po akong nakita dun sa TDRO. Ganito po yan, attorney. Yung ating kababayan dyan sa Batangas, nagpahiram ng motorsiklo sa walang lisensya. At yun naman ay talagang labag sa batas. Nung tinutubos nila, sabi ng TDRO, hindi marirelease ang motorsiklo kung yung nahuli ay wala pang lisensya. Kailangan daw na mayroon munang lisensya. So ang ginawa ko po, tinawagan ko at kinausap ko yung isang staff. Pinaninindigan niya na ganun daw ang policy. Sabi ko, walang batas na ganyan. Sabi niya, nasa ordinansa, ang ito pong ating kababayan, pinahingi ko ng kopya ng ordinansa at pinicturean niya. Ako po'y nakikiusap na mabigyan ng proper attention yan kasi po, marami pang mapiperwisyo na maliliit nating kababayan. Ang kahilingan lang natin ay maipatupad ng tama ang batas at ang ordinansa. Opo. Sige. Okay. Ako po'y nagpapasalamat. Lelekturan ho natin yung TDRO. Ay, opo. Maraming salamat po. So, ganun po. Kaya pinabalik ko para mabigyan po, attorney, ng proper attention dahil kawawa yung maliliit nating kababayan. At hindi na... Yan yung aking lelekturan. Yung patatawag ko yung chief ng TDRO. Ay, opo. Di maraming salamat po. Ay, alam nyo po, kung hindi kayo kung si Madam Laksamana ay hindi ko nakausap at kung kayo po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ngayon at busy kayo, ang plano ko po, tatakbo ako dyan dahil talagang kaawa-awa yung ating kababayan. Okay ho. Opo. Na-resolve nga ho natin. Opo. At siguro naman, hindi na mangyayari yun. Ay, po, attorney. Mawalang galang, iimpormahan ko po ang riding community na kung may pagkakataong ganyan ay kami dudulog sa inyo dahil yan ay talagang labag sa batas. Oo, basta ho kung ano ang problema ho din at tumawag kayo. Opo. At kung may magagawa tayong paraan, para ma-resolve ang problema, hindi kailangan gawin. Opo. Ang hinihiling ko lang naman po yung tama na pagpapatupad ng batas at ng ordinansa. Okay. Opo. Sige ho. Wala po akong hihilingin sa inyo na sobra o parang nakakaabuso. Wala, sa public servant nga ho tayo Naku, maraming salamat. Kung may problemang ganyan. Ay, opo. Kung madaw po ako sa araw, ako po ipapasyal sa iyo.
Oo, sa isang araw, magkakape tayo, binit, pag kayo... Tama. Parehas naman tayong kaping barako ang gusto. Ano po? Sir, maraming salamat po. Oo, okay. Okay po. Bye-bye.